Ikinuwento ng mga constable ng Metro Manila Development Authority at mga miyembro ng PNP Highway Patrol Group ang mga nangyari nang arestuin nila ang rider na nagwala at nanlaban naman kaya binaril sa loob ng police mobile. Giit ng mga opisyal, ang rider mismo ang naglabas ng mga laman ng kanyang bag at kumpleto nilang ibinigay o i-turn over ika nga ang mga ito sa kanyang pamilya. Nakatutok si Steve Lalisan. Eksklusibo. Makikita sa cellphone video kung paano sinaktan ng 2 tauhan ng PNP HPG si John De La Riarte, ang rider na napatay ng mang-agaw daw ng baril habang nasa police mobile. Bago nito, nagsisigaw at galit na galit daw si De La Riarte matapos may makabangga ang sasakyan sa EDSA Guadalupe nitong Biyernes. Isa si Bayani Batak sa 2 constable na umaawat daw noon kay De La Riarte. Ayon kay Batak, ang tapang ni De La Riarte tila nagugat daw sa takot sa motoristang nakabanggaan. Pababain nyo yan, tiya yan. Papatayin ako niyan, yung ganun. Na, kasi nga, kaysa naman na ako patayin yan. Iminwestra nila kung paano nila pinakakalma at inaawat si De La Riarte na muntik daw maagaw ang baril ng isang HPG. Bago mapusasan, ikinalat daw mismo ni De La Riarte ang laman ng kanyang bag sa kalsada. Yung pera na sinasabi yung na, pera yung naman, mga sir, bag, talagang kinakalat niya. Kinalat ito sa ibabaw dahil sa wala sakyan, nga daw siyang pakialam. So nakasaboy, saan napunta yung pera? Hindi po namin alam, sir. Yun, syempre, sa dami na dumada. Matapos nito, kalmado na raw si De La Riarte at kusang loob na sumakay sa police car. Sinakay na po siya, rinalalayan, gano'n, pinasok. Hindi siya nag-resist. Hindi po, pasok na siya doon, sa loob. Nang umalis ang mobile, nag-report na raw sila sa MMDA outpost, saka dinala sa krame ang motorsiklo ni De La Riarte. Sina PO3 Jeremiah Divilla at PO2 Joji Manunog na nakita sa video na nanakit kay De La Riarte, kapwa nasa restrictive custody ng HPG. 12 taon na sa serbisyo si Divilla, 6 na taon naman si Manunog. Ipinakita nila ang inventory ng mga gamit ni De La Riarte. Kumpleto raw nilang itinurn over sa ospital hanggang sa makarating sa pamilya ni John. 300 pesos at isang $10 bill lang daw ang cash doon. Wala po kaming nakuhang pera doon sa crime scene. Ayaw na muna nila magkomento sa estado ng kaso, lalo't na ay sumiti na raw nila ang mga ebidensya sa NBI. Hintayin na lang po natin, sir, yung investigasyon ng NBI, sir, para mabuo yung investigasyon at lalabas yung talagang totoo, sir. Pero may testigo ang pamilya De La Riarte na magpapatunay na may dala raw na 33,000 pesos si John. Nakita ko pa po yung pera na dala-dala niya kasi po umano pa po sa bag niya yung pera na tagi-1,000. Tapos nung pag-alis ko, pumasok na nga po ako nun. Tapos nung pag-uwi ko po, nalaman ko na lang kung nga po napatay na si Lito dyan. At higit sa nawawalang pera, inaalmahan ng pamilya kung bakit 4 ang tama ng bala na tinamo ni De La Riarte na nooy nakaposas na. Sinubukan naming tawagan at i-text si Eric Fajardo na nakabanggaan ni De La Riarte pero hindi pa siya sumasagot. Sa Biyernes, nakatakdang humarap ang 2 pulis ng HPG at 2 constable ng MMDA sa NBI. Ngayong gabi ang unang burol ni John at umaasa ang pamilya De La Riarte na unti-unti na magkakaroon ng linaw ang kaso at maihahain ang mga reklamo bago man lang siya maihatid sa huling hantungan sa linggo. Steve Dailisa, nakatutok, 24 oras.